Welcome to Donmar TV News Channel, mga nagbabagang balita sa buwan ng Setyembre. Eto ha, eto na, pag-usapan na natin tong malupit na Noel. Alam niyo tong Noel? Sige, Noel. Alright, play! Para iwas siksikan at hawahan sa mga voting precinct. Isa sa mga pinaplano ng COMELEC sa eleksyon 2022 ay gawing 2 hanggang 3 araw ang botohan. Ang tanong naman ng isang kongresista, posible bang i-postpone ang eleksyon 2022? Gayong wala raw kasiguraduhan ang panahon ngayon? Nakatutok si Victoria Tula. Kada eleksyon, ganito ang sitwasyon sa mga polling precinct. Mahabang pila at mga nagsisiksikang botante na naghihintay makaboto. Pero kung matatagalan pa ang COVID-19 pandemic hanggang sa 2022 presidential elections, hindi na pwede ang mga ganitong sitwasyon. Kaya ang COMELEC naghahanda na raw para sa new normal ng eleksyon. Isa sa mga plano ng COMELEC, gawing 2 hanggang 3 araw ang botohan para hindi dumagsa ang tao at mapanatili ang social distancing. Some precincts will be voting on the first day, some precincts will be voting on the second day. Parang in-extend lang ho natin yung voting hours, but that is still being studied by our law department. Pinag-aaralan din daw ng COMELEC na bawasan ang mga papayagan sa loob ng polling precinct. Kaya sa halip na 12 botante, gagawin na lang itong 5. Bibigyan din ang mga botante ng sequence number para hindi sila magsabay-sabay. Pagdating naman sa filing ng Certificate of Candidacy o COC, sabi ng COMELEC, hindi naman ipinagbabawal sa batas ang pagfa-file online. Ang isa pa sa pinaghahandaan nila ay ang mababang voter turnout dahil posibleng matakot ang mga botante na lumabas sa mismong araw ng eleksyon para hindi mahawa ng COVID. Kakausapin din daw nila ang IATF para payagan ang mga edad 20 pababa na lumabas ng bahay at magparehistro. Pero dahil nga walang kasiguraduhan ang panahon ngayon dulot ng COVID-19, tanong ni Pampanga Representative Mikey Arroyo, posible bang i-postpone ang eleksyon 2022? No matter how prepared we are, it will cause a serious dent on our health situation. Would you consider what will has the thought that you will propose to postpone elections, has that ever triggered in your minds? Hindi po talaga, because alam naman natin that this is a constitutional mandate. I think wala sa call namin sa COMELEC yan. It's the call of both the Chamber of the House and the President. Ang pakiusap ng COMELEC sa pamahalaan, dagdagan ang kanilang 2021 budget para matugunan ang lahat ng pangailangan sa darating na eleksyon. Mahigit 30 billion pesos ang proposed budget ng COMELEC pero 14.5 billion pesos lang ang inaprubahan ng Department of Budget and Management. Malaking bahagi sana ng pondo ay gagamitin para bumili ng mga bagong vote counting machine. Ang problema po kasi katulad ng binabanggit natin kanina ay hindi lamang yung edad ng makina kundi yung dami rin ng taong gagamit. Ni-expect po natin na dadami po yung ating mga botante dahil year on year talaga naman tumataas yung ating list of voters. At kapag marami ang botante at nagsisiksikan sila sa isang makina, medyo unsafe po yan pagdating sa sitwasyon nating pandemya. Sa present budget, kung yan lang mabigay sa amin, is i-refurbish namin. Kapag sinabi mong i-refurbish, gagawin namin parang bago yung ginamit namin ng 2016 at 2019. But kung kami ang tatanungin nyo, mas preferred namin sana bago, lalong-lalo na ngayon na medyo mabigat yung election dahil presidential. Hiling din ng COMELEC sa Kongreso, gumawa ng batas na magpapahintulot sa alternatibong paraan ng pagboto gaya ng pagpapadala ng boto sa pamamagitan ng mail o koreo. Sa ngayon, may nakabinbing panukala sa Kamara para rito. Victoria Tulad, nakatutok, 24 oras. Ayun na. Sabi ko nga ano kaya itong no election na ito? Okay ba ito? Sabi ko, ito, isa-isa natin ng pros and cons dyan. Okay? Una, ang negative niyan ay yung cons dyan. Hindi ko natin makikita na matatalo si Leni Robredo. Diba? Sabi ko nga, sayang ang pagkakataon na mapahiya itong Robredo. Boredo.
hindi niya makikita na talagang, ay, wala pala talaga akong fans, gano'n. Nako, Comelec, baka ilob-lob na naman sa drum ha, Ate Faye Vlog. Oo nga. Sa totoo lang, dapat nga, magpasalamat pa nga ho sila Robredo dyan eh. Bakit? Hindi mapapatunayan eh. Magpasalamat sila, hindi siya makakaramdam ng talo. Ngayon, isipin nyo ha. Di sana kung 2022 nagka-eleksyon, di tanggal na siyang vice-presidente, tumakbo siyang presidente, olat siya. Di tanggal na siya sa ang pwede na lang niya maging professor katulad ni Trillanes. Di ba? Jojo Martinez, kanina ko pa po sinasagot. Sir Jojo, click mo lang yung S sa baba. Yung tabi nung emoticon, may S dyan sa baba. Kung nasa Middle East ka, wala pong ganyan. Pasensya na po dahil binaban po ng mga taga Middle East yan. Okay? Diba? Dapat magpasalamat nga yung mga oposisyon no election. Hindi nila mararamdaman yung 8. Sige. Ngayon, eto na nga. Hindi na nga sila nakabuo ng dosing senatorial nila eh. Yung 8, laglag pa sa Inodoro. Etong susunod na 2022, di kawawa na naman yung senador nila. Sino natatakbo dyan? Sige nga. Sino tatakbo senador? Baka nga wala kayo mabuo eh. Bakit? Kahit yung mga kasama nyo, diring-diri sa inyo. Mag-aksaya lang kayo ng pera. At saka isa pa, kaya ako, medyo pabor ako dyan sa no election. Honestly, gusto ko yan. Bakit to? Talaga namang sorry pero I still disagree completely with anyone would say that the Filipino are disciplined people. No, I don't think so. As in talagang kahit anong gawin mo, pambihira ho. Talagang pag nagsiksikan yan, wala na ho, magkakalimutan na ho ng mask yan. Talagang delikado ho yan. Paano? Sabi ng Comelec, gawin 2 araw, 3 araw ang botohan. Manigura. Ito nga isang araw na botohan sa atin nagkadayaan na ng todo-todo Ha? Gagawin pang 2 araw, matutulugan mo pa 3 araw ang botohan? Baka na magic na yun. Imposible yan hindi ganun ka-efficient Palpak na nga kayo nung 2016. Palpak nga kayo nung 2019 kahit papaano. Marami talagang medyo nagka-magic-magic dyan. Tapos ngayon 2022 pa. Ay, ng wete. Bukas na ipagpatuloy yan. Tulog muna tayo lahat. Saan natin iiwan yung balota? Kinabukasan, puno na. Puno na ng pangalan ni Robredo. Sige, di ba? At least, kung hindi tuloy, di wala tayo isipin Isipin nyo, noong 2016, paggising natin, si Robredo na nangunguna. Paano ngayon? 3 araw, 3 araw tayong paggising na, iba-iba na nangunguna. Napakahirap po niyan. Delicate su talaga, delicate su yan. Napakadelikado nung 3 araw. Ay nako, good luck ho sa atin. Alam mo, yan lang ako. Confident as in letter P confident ako mananalo ang lahat ng lalo na ang presidentiable ng ating Pangulo. Ngunit delicate su pa rin. Bakit? Tandaan nyo, ang drug money malaki ho yan, hindi ho biro yan. Ang pera ng ABS-CBN malaki din ho yan. Ang pera ng mga oligarch na nasagasaan ni Pangulong Duterte malaki rin ho yan. Pag sama-samahin mo yan, kaya magpanalo niya ng presidente. Ay nako, delicates talaga. Tapos gagawin pang 3 araw.